Ako si Kim Jisoo, isang pediatric cardiac surgeon sa Samsung Hospital sa Seoul, South Korea. Ako ay 35 taong gulang at sa loob ng nakaraang 10 taon, inilaan ko ang aking buhay sa pag-oopera ng pinakakomplikadong sakit sa puso ng mga bata. Ang aming mga high-tech na kagamitan tulad ng mga robotic-assisted surgery machine at 3D scanner ay nagbigay sa amin ng mataas na success rate na 99%. Ipinagmamalaki ko ang bilang na iyan ito ang patunay na ang modernong agham ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat sa isang academic conference trip ko sa Maynila. Inimbitahan akong mag-lecture tungkol sa robotic cardiac surgery techniques. Nagtawa ako sa loob-loob ko nang makita ko ang schedule. May session tungkol sa tradisyonal na gamot ng Pilipinas para sa sakit sa puso. Sino ba ang maniniwala sa mga halamang gamot at hilot? Nabasa ko na ang ilang pag-aaral. Kulang sa randomized controlled trials, walang mapagkakatiwala ang statistical data. Puro paniniwala lang ito na maaaring maging delikado sa buhay ng bata. Umalis ang eroplano ko mula sa Incheon bago mag-umaga. Nakaupo ako sa business class, inuulit-ulit ang aking lecture paper. Sa tabi ko, may isang pamilyang Pilipino, isang maliit na batang lalaki na nakayakap sa isang laruang karabaw. Mukha siyang medyo maputla, ngunit hindi ko masyadong pinansin. Karaniwang napapagod ang mga bata sa biyahe, ngunit biglang yumanig ng matindi ang eroplano. Inanunsyo ng piloto na may problema sa hydraulic at kailangang mag-emergency landing sa pinakamalapit na airport, ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Bilis ng tibok ng puso ko. Papunta ako sa isang mahalagang conference, ngunit ngayon, naipit ako rito sa isang bansang tinitingnan kong developing pa rin sa larangan ng medisina. Ang naya ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Lumakad ako sa gitna ng mataong pulutong. Ang ingay ng mga anunsyo ay umalingaw-ngaw. Nagreklamo ako sa isip ko. Bakit hindi nila ayusin ito ng mas maayos? Tulad ng Incheon Airport na tahimik at efficient ang lahat. Ang hotel na inilaan ng organizer ay malapit sa airport. Pagod na ako kaya nakatulog ako bandang hapon. Nang gabing iyon, nagising ako sa tunog ng malakas na ulan. Nanginginig ang bintana ng silid. Binuksan ko ang kurtina at nakita ang mga ilaw ng Maynila na nagre-reflect sa mga binahang kalsada. Ang amoy ng basang lupa ay pumasok sa loob, iba ito sa Seoul, kung saan nananatiling malinis at maayos ang lahat kahit umuulan. Kinabukasan, nagmadali ako papunta sa ospital kung saan gaganapin ang conference. Ito ay isang malaking ospital ng gobyerno, tinatawag na Philippine General Hospital. Lumakad ako papasok ng may pagtataka. Malawak ang loob ngunit luma tingnan. Ang ilang kagamitan ay hindi kasing moderno ng sa aking ospital. Ang X-ray machine ay luma pa rin, walang full digital system. Umiling ako sa isip ko, ito ang problema ng mga developing country. Ang una kong session ay naging maayos. Pumalakpak ang mga Pilipino at dayuhang tagapakinig para sa aking lecture tungkol sa robotic surgery. Ngunit ang kasunod na session ay tungkol sa tradisyonal na gamot. Nakaupo ako at nakangisi. Ang lecturer ay isang matandang doktor, si Dr. Benigno. Nagkuwento siya tungkol sa mga halamang gamot tulad ng lagundi na nakatutulong upang bawasan ang pamamaga sa puso. Agad akong nagtaas ng kamay para magtanong, may scientific evidence po ba? Paano ang double-blind trial? Tumahimik ang silid. Ngumiti ng mahinahon si Dr. Benigno. Matagal na tayong may mga pag-aaral, doktora, ngunit may mga bagay na hindi lahat maipapaliwanag ng modernong agham. Ito ay tungkol sa balanse ng katawan ayon sa prinsipyo ng kalikasan. Tumawa ako sa isip ko. Balanse? Hindi ba't sinaunang konsepto ng mga Tsino iyan? Ginagamit din pala ng mga Pilipino? Walang datos? Walang estadistika? Delikado ito. Pagkatapos ng conference, naglibot ako sa ospital. Nakita ko ang pediatric ward. May mga batang ginagamot para sa sakit sa puso. Tiningnan ko ang isang kaso, isang 5 taong gulang na batang babae na may butas sa lower ventricle ng puso. Kinausap ko ang resident doctor. Sabi niya, ooperahan bukas, ngunit may problema ang pangunahing kagamitan. Naghihintay ng pyesa mula sa ibang bansa. Umiling ako. Bakit walang backup? Nahiya siya. Limitado po ang budget, doktora, pero ginagawa po namin ang aming makakaya. Lumabas ako at nakita ang isang maliit na silid ng tradisyonal na gamot sa tabi ng pediatric section. May nakasulat na klinika ng halamang gamot para sa bata. Sumilip ako at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo.
Nanginginig ang kamay niya habang dinidikdik ang mga halamang gamot sa isang batong mortar and pestle. Napakatanda niya. Puti ang buhok, maitim ang balat sa araw. Nag-isip ako, ang tanda na nito, nanginginig pa ang kamay. Makakagamot pa kaya ito ng bata? Isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, ang lumapit sa kanya. Maputla at umuubo ng tuyo. Inangat ng matandang doktor ang kamay niya. Hinipo ang pulso ng bata. Nanginginig ang kamay ngunit malumanay ang hipo. May binulong siya at pagkatapos ay kumuha ng pinatuyong dahon, dinikdik at hinaluan ng mainit na tubig para ipainom sa bata. Ngumiti ang bata at tumakbo palabas para maglaro. Umiling ako. Baliw! Paano nakakagaling ng ubo ng bata ang mga dahon lang? Bumalik ako sa hotel kinagabihan. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Binuksan ko ang laptop para tingnan ang email. May email mula sa Korean hospital na nagtatanong tungkol sa conference. Sumagot ako na maayos ang lahat, ngunit nakakatakot ang tradisyonal na gamot dito. Baka magsulat ako ng artikulo para magbigay babala. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana ay umalingaw-ngaw. Ang amoy ng basang lupa ay pumasok. Naisip ko ang batang babae na ooperahan bukas. Kung hindi pa dumarating ang kagamitan, paano siya? Nagreklamo ako sa isip ko. Bakit ako naipit dito? Ang bansang ito ay puno ng problema. Luma ang medisina. Kinaumagahan, maaga akong nagising at nagmadali papunta sa ospital ulit. Gusto kong makita ang operasyon ng batang babae. Ngunit pagdating ko sa pediatric section, nagulat ako. Malakas ang iyak. Isang batang lalaki ang nakahandusay sa labas ng emergency room. Maputla, kulay asul at hirap huminga. Agad akong tumakbo. Anong nangyayari sa bata? Sigaw ng nurse. Mabigat na arrhythmia po. Naubusan po ng baterya ang defibrillator. Nagulat ako. Ang pangunahing makina ay sira at wala pa ang pyesa. Ang maliit na batang lalaki ay mahina na ang hininga. Tiningnan ko ang pulso, napakabilis. Maaaring mag-shock anumang oras. Sumigaw ako para tawagin ang surgical team, ngunit lahat sila ay abala. May isa pang bata na inooperahan. Binuhat ko ang bata sa higaan. Iniksyonan ko siya ng dopamine, ngunit allergic ang bata sa gamot, mas lalong humirap ang paghinga. Nataranta ako. Ito ay isang bangungot. Mamamatay ang bata dahil sa luma nilang sistema. Tumingin ako sa paligid at nakita ang matandang doktor na nakatayo doon. Nanginginig ang kamay niya. Lumapit siya. Kailangan mo ba ng tulong, doktora? Sumigaw ako. Anong magagawa mo? Nanginginig ang kamay mo. Ngunit humihina na ang hininga ng bata. Wala akong pagpipilian. Inangat ng matandang doktor ang kamay niya at inilagay sa dibdib ng bata. Nanginginig ang kamay, ngunit malumanay siyang naghilot sa pressure points. May binulong siyang dasal. Pagkatapos, kumuha siya ng maliliit na pilak na karayom, nilinis ng alkohol. Isinaksak niya ang karayom sa pagitan ng kilay ng bata. Nanginginig ang kamay, ngunit accurate. Pagkatapos, dinikdik niya ang sariwang halamang gamot, ilang uri ng dahon, hinaluan ng pulot pukyutan, at pinainom sa bata. Nakatayo ako at hindi makapaniwala. Pagkaraan ng 10 minuto, naging normal ang paghinga ng bata. Bumalik ang pulso at regular na ang tibok ng puso. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari iyon? Ngumiti ang matandang doktor. Na-stress ang bata sa malakas na ulan. Nawalan ng balanse ang katawan niya. Tinulungan namin itong maging balanse ulit. Umupo ako sa tabi ng higaan ng bata. Nanginginig na rin ang sarili kong kamay. Ang amoy ng halamang gamot ay kumalat, mabango at sariwa, iba sa amoy ng disinfectant sa Korean hospital. Ngumiti sa akin ang bata. Salamat, Kuya Doktor. Nagluha ako. Muntik ko nang mapatay ang bata gamit ang gamot na pinaniniwalaan ko. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako sa matandang doktor. Ikinuwento niya ang tungkol sa tradisyonal na gamot ng Pilipinas na ipinasa sa bawat henerasyon. Nanginginig ang kamay niya dahil sa edad 80 na siya, ngunit ang karanasan ang nagpapanatili ng kanyang accuracy. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Ang aking agham ay nag-fail, ngunit ang bagay na tinawag kong luma ay nakapagligtas ng buhay. Nang gabing iyon, tumigil ang ulan. Sumilip ang sikat ng araw sa mga ulap. Lumabas ako sa ospital, nakatingin sa kalangitan ng Maynila na nagsisimulang luminaw. Marami pa akong tanong, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong mali yata ang aking inakala sa lahat ng panahon. Naglakad ako pabalik sa hotel nang may pagkalito sa isip ko.
Ang mga salita ng matandang doktor ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga, balanse ng katawan. Napakamalabo nito para sa isang doktor na katulad ko na sanay sa datos, numero at graphs. Ngunit ang imahe ng batang lalaki na hirap huminga at pagkatapos ay nakangiti na sa loob lang ng ilang minuto ay hindi mawala sa aking paningin. Ang amoy ng sariwang dahon na dinikdik niya ay nanatili sa aking ilong, mabango at iba sa malamig na amoy ng disinfectant sa aking operating room. Nang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Nagsimula na namang umambon. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng hotel ay naging parang regular na tibok ng puso. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa tradisyonal na gamot ng Pilipinas. Karamihan sa mga resulta ay mga website ng turista o pangkalahatang artikulo. Walang high-level research na kailangan ko. Pinatay ko ang makina ng naiinis. Iyan ang problema, walang malinaw na scientific evidence. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa PGH ulit. Hindi para mag-conference, kundi para makita ang batang lalaki. Nakita ko siyang naglalaro ng laruang Carabao sa common patient room. Ngumiti ang nanay niya sa akin. Maraming salamat po, doktora. Muntik na po ang anak ko kahapon. Ngumiti ako pabalik, ngunit nagdududa pa rin ako sa loob-loob ko. Tinanong ko ang nanay kung nagkaroon na ba siya ng ganitong atake noon. Tumango siya. Opo, ngunit si Lolo Ben po ang tumutulong sa kanya sa lahat ng oras. Sa tradisyonal na gamot po ako umaasa. Naglakad ako papunta kay Lolo Ben. Nakaupo siya sa maliit na silid ng tradisyonal na gamot. Nanginginig ang kamay niya habang inaalikabok ang mga halamang gamot sa isang bamboo sieve. Ang amoy ng luyang dilaw at dahon ng tamarind ay kumalat. Umupo ako sa harap niya. Paano po nangyari iyon kahapon? Ngumiti siya, kumikinang ang mata. Mabilis tumibok ang puso ng bata dahil sa stress at maumid na hangin. Tinulungan namin siyang ibalik ang balanse sa pamamagitan ng hilot sa points at mga halamang gamot para bawasan ang init sa katawan. Kumunot ang noo ko, ngunit wala pong monitor, walang datos. Tumawa siya ng mahina, paos ang boses. Maganda ang makina, doktora. Ngunit kung minsan, mas komplikado ang katawan ng tao. Kinikilala namin ang pulso, tinitingnan ang kulay ng dila, at hinahawakan ang balat iyan ng datos na hindi pa kayang kunin ng makina. Tumahimik ako. Akala ko, lipas na ang ganitong uri ng paghawak, ngunit kahapon, ang nanginginig niyang kamay ay mas accurate sa pagpindot ng points ng bata kaysa sa defibrillator na ginagamit ko. Nagtanong pa ako, paano po kung allergic ang bata sa halamang gamot? Tumango siya. Sinisiguro namin ito bago magsimula, doktora. Nagsisimula sa kaunting dami at inoobserbahan ang reaksyon. Katulad ng pagsubok ninyo sa chemical medicine, nagsimula akong makakita ng bagong pananaw, ngunit hindi pa rin ako lubos na kumbinsido. Naglibot pa ako sa ospital. Nakita ko ang integrated department modernong gamot na may kasamang tradisyonal. Mayroon silang maliit na herbal lab. Nakita ko ang mga researcher na nakasuot ng lab coat na kumukuha ng extract mula sa lagundi. Sumilip ako sa analysis result, mayroon talaga itong antiviral effect, ngunit kulang pa sa large-scale human trials. Nag-isip ako, hindi pa rin sapat. Nang hapong iyon, sumali ako sa isang maliit na workshop na inihanda ng ospital para sa mga conference participant, isang demonstrasyon ng hilot para sa mga batang may sakit sa puso. Ang lecturer ay isang babaeng masyur na may edad. Nag-demonstrate siya sa isang baby doll. Ang paghilot sa points ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapababa ng presyon sa puso. Nagtaas ako ng kamay. May proof po ba na nakakatulong talaga iyan? Ngumiti siya. Mayroon po kaming daan-daang case study. Gumagaling ang mga bata nang hindi na kailangan ng operasyon. Nagduda pa rin ako, ngunit nang imbitahan niya ang mga volunteer, nagtaas ako ng kamay nang hindi ko namamalayan. Minasahe niya ang aking balikat at likod ng dahan-dahan. Mainit ang kamay niya, accurate ang pagkakapindot ng mga points. Agad akong nakaramdam ng pagka-relax. Nawala ang stress mula kahapon. Ang amoy ng coconut oil ay kumalat. Nag-isip ako, baka nakakatulong nga, pero placebo lang siguro. Nang gabing iyon, naglakad-lakad ako sa paligid ng ospital. Nakita ko ang isang maliit na herbal garden sa tabi ng gusali. Nakatanim ang mga halamang lagundi na nakalinya. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay tumama sa mga sariwang berdeng dahon. Pumitas ako ng isang dahon at inamoy. Mapait, ngunit sariwa. Isang nurse ang dumaan at ngumiti. Interesado po kayo sa halamang gamot, doktora? Tumango ako.
Ikinuwento niya, kami po mismo ang nagtatanim dito. Nakakabawas ng gastos at sariwa. Nagsimula kong makita ang bigger picture. Ang ospital na ito, kahit luma ang kagamitan, ay bumabawi sa pamamagitan ng dedikasyon at paggamit ng mga lokal na resource. Akala ko, ang luma nilang kagamitan ay isang pagkabigo. Ngunit ngayon, ipinakita nito sa akin na mas mahalaga ang dedikasyon ng tao kaysa sa mamahaling makina. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa Korean Hospital. Nagtanong ang chief tungkol sa isang mahirap na kaso ng bata na naoperahan ko. Kumusta na ang batang iyon? Naalala ko ang batang lalaki kahapon. Gumaling na po siya, chief. Ngunit hindi ko sinabi kung paano siya ginamot. Hindi pa ako handang umamin. Kinabukasan, nagpasya akong manatili ng isang araw pa, kahit tapos na ang conference. Gusto kong makita ang higit pa. Sinundan ko si Lolo Ben sa kanyang community clinic sa labas ng ospital. Ito ay isang bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa isang siksik na barangay. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid. Ang amoy ng kanin at inihaw na isda ay nanggagaling sa malapit. Ginagamot ni Lolo Ben ang mga bata ng libre. Nanginginig ang kamay niya, ngunit accurate ang paghawak sa pulso. Nagbigay siya ng pinulbos na halamang gamot na hinaluan ng pulot-pukyutan. Masayang tinanggap ng bata. Tinanong ko ang isang bata, natatakot ka ba kay Lolo? Umiling siya. Mabait si Lolo at masarap ang gamot niya. Ngumiti ako. Akala ko, hindi mapagkakatiwalaan ang tradisyonal na gamot, ngunit nagtitiwala ang mga batang ito. Nang hapong iyon, may isang batang babae na dumating na hirap huminga. Umiiyak ang nanay niya. May butas po ang puso ng anak ko, doktora, ngunit masyadong mahal ang operasyon. Sinuri ni Lolo Ben at nagbigay ng halamang gamot para bawasan ang edema sa baga. Inumin sa loob ng 3 araw at bumalik. Kung hindi pa rin magaling, saka natin ipadala sa malaking ospital. Kumunot ang noo ko. Bakit hindi ipadala agad? Sumagot siya. May ilang kaso na mas nakakatulong kung ibabalik muna natin sa balanse bago operahan. Nakakabawas ng risk. Nagsimula akong umintindi. Hindi nila tinatanggihan ang modernong gamot, ngunit ginagamit nila ang tradisyonal bilang pantulong. Akala ko magkasalungat ito, ngunit sa katunayan, nagtutulungan sila. Nang gabing iyon, kumain ako kasama si Lolo Ben sa isang food stall sa tabi ng kalsada, kanin, at sinigang matindi ang asim at anghang. Umubo ako dahil sa anghang. Tumawa siya. Ang anghang ay nakakatulong magpalabas ng plema, doktora. Ngumiti ako ng totoo sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit sa loob-loob ko, may pader pa rin. Naniniwala pa rin ako na mas mahusay ang modernong agham. Nagduda lang ako ng kaunti. Nagising ako sa tunog ng tiktilaok mula sa kalapit na barangay. Iba ito sa tunog ng digital alarm clock sa Seoul na nakasanayan ko. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama sa manipis na kurtina. Ang amoy ng lugaw mula sa kalapit na tindahan ay pumasok. Bumangon ako. Naligo sa malamig na tubig, nakakaramdam ng kakaibang kasariwaan. Wala na akong scheduled conference ngayon, ngunit nagpasya akong bumalik sa PGH ulit. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang kumuha ng mas maraming datos para isulat ang aking critique article, ngunit alam ko sa loob-loob ko na higit pa roon ang dahilan. Pagdating ko sa ospital, dumiretso agad ako sa pediatric section. Ang batang lalaki na tinulungan ni Lolo Ben kahapon ay naglalaro sa maliit na hardin sa tabi ng gusali. Nagtaas siya ng kamay at kumaway sa akin. Kuya Doktor, malakas na po ako ngayon. Ngumiti ako ng malapad nang hindi ko namamalayan. Ang nanay niya ay nakatayo sa tabi, may hawak na supot ng halamang gamot. Pinainom pa po ni Lolo sa loob ng 3 araw. Sabi niya, para maiwasan ang pagbalik ng sakit. Tiningnan ko ang pulso ng bata. Normal talaga, walang senyales ng anumang sakit. Umiling ako sa isip ko. Paano nangyari iyon? Naglakad ako papunta kay Lolo Ben. Nagtuturo siya sa isang grupo ng medical student sa maliit na silid ng tradisyonal na gamot. Ang mga estudyante na nakasuot ng puting lab coat ay nagtatala habang nagde-demonstrate siya ng pagdikdik ng ugat ng isang halaman. Nanginginig pa rin ang kamay niya, ngunit accurate ang bawat galaw. Ang ugat na ito ay nakakatulong sa pagpapalawak ng mga ugat at nagpapababa ng presyon sa puso, paliwanag niya ng mahinahon. Nagtanong ang isang estudyante, paano po kung allergic ang pasyente? Sumagot siya, inoobserbahan namin ang reaksyon, mabait. Nagsisimula sa kaunti. Pakikinggan ang katawan. Nakatayo ako at tahimik na nakikinig. Akala ko, ang mga medical student dito
ay nag-aaral lang ng lumang libro, ngunit nagtatanong sila ng mga scientific question. Mayroon silang reference sa mga pag-aaral mula sa international journal. Nagtaas ako ng kamay para sumali. May datos po ba kung ilang porsyento ang ibinababa ng presyon ng halamang gamot na ito? Sumagot si Lolo Ben. Sa aming case study, bumaba ito ng average na 15% sa loob ng isang linggo, ngunit kailangang gamitin kasabay ng pagbabago ng lifestyle. Tumango ako. Hindi ito ang figure na gusto ko, ngunit nagsisimula ng maging interesante. Pagkatapos ng klase, sinundan ko si Lolo Ben sa kanyang pagbisita sa pasyente sa paligid ng ospital. Nakita namin ang batang babae na may butas sa puso. Naghihintay pa rin siya ng operasyon, ngunit hindi pa dumarating ang kagamitan. Pinaghilot siya ni Lolo Ben sa points at pinainom ng halamang gamot para mabawasan ang swelling. Para gumaan ang trabaho ng puso bago ang operasyon, sabi niya. Tiningnan ko siya gamit ang stethoscope, bumaba talaga ang edema. Nang hapong iyon, may emergency case. Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang dinala, hirap na hirap huminga, umiiyak ang nanay niya. Mabilis na mabilis po ang tibok ng puso niya. Nangyayari po ito kapag malakas ang ulan. Agad dinala ng modern medical team sa ICU, ngunit sira ang oxygen monitor, naghihintay ng spare part mula sa supplier. Nagpanik ako ulit. Bakit napakahina ng sistema dito? Nagreklamo ako. Ngumiti ng nahihiya ang nurse. Maliit po ang budget, doktora, pero mayroon po kaming ibang paraan. Lumapit si Lolo Ben. Nanginginig ang kamay niya, inangat at hinawakan ang dibdib ng bata. Hindi normal ang tibok ng puso dahil sa humidity at stress, sabi niya ng mahina. Kumuha siya ng pilak na karayom at isinaksak sa point sa kamay at paa ng bata. Nanginginig ang kamay, ngunit accurate ang pindot. Pagkatapos, dinikdik niya ang dahon ng betel na hinaluan ng ginger at pinainom sa bata ng may maligamgam na tubig. Ang amoy ng maanghang na ginger ay kumalat. Puno ang silid ng tunog ng hirap na paghinga ng bata. Nakatayo ako at hindi kumukurap. Lumipas ang 5 minuto, bumagal ang paghinga ng bata. Pagkaraan ng 10 minuto, naging normal ang pulso. Ang modern medical team na nakatayo sa tabi ay napatulala. Nakakatulong talaga, bulong ko. Ngumiti si Lolo Ben. Hindi namin pinapalitan ang modernong gamot, doktora, kundi tinutulungan namin sa oras na wala ito. Umupo ako sa tabi ng higaan ng bata. Hinawakan ko ang kanyang noo, lumamig na ito. Nagluha ako ulit. Akala ko, ang lumang kagamitan ay isang pagkabigo. Ngunit ngayon, ipinakita nito sa akin na ang lokal na kaalaman ay nakakabawi rito. Tinanong ko si Lolo Ben, saan po kayo natuto? Sumagot siya, sa lolo't lola ko, ipinasa. Ngunit ina-adjust namin ito para umayon sa modernong agham. Nang gabing iyon, naglakad ako ulit sa herbal garden. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa mga dahon, kumikinang. Dinikdik ko ang isang dahon ng lagundi gamit ang sarili kong kamay. Mapait ang amoy, ngunit nakakaramdam ng koneksyon sa kalikasan. Naisip ko ang ospital sa Seoul, kung saan malamig at walang amoy ang lahat. Dito, may buhay. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary. Hindi para magkritik, kundi para itala ang nakita ko. Marami pa akong tanong, ngunit ang pader sa aking puso ay nagsisimula ng mabiyak. Nakatulog ako kasabay ng tunog ng ulan na nagsimula ulit. Ang mga patak ay naging regular na ritmo, katulad ng pusong bumalik sa normal. Kinabukasan, bago ako bumalik sa Korea, maaga akong nagising para magpasalamat kay Lolo Ben. Inabot niya sa akin ang isang supot ng halamang gamot para sa biyahe, pambawas stress. Ngumiti ako at tinanggap. Hinawakan ko ang supot, mainit. Niyakap ko siya ng mahina. Salamat po at binuksan ninyo ang aking mga mata. Tumango siya. Mas malawak ang mundo kaysa sa iniisip mo, doktora. Umalis ako sa ospital, nakatingin sa malinaw na kalangitan ng Maynila. Hindi pa ako nagbago ng lubusan, ngunit alam kong babalik ako ulit para sa higit pa rito. Sumakay ako sa taxi papuntang Naiya. Gumaan ang pakiramdam ko. Nakadikit pa rin sa ilong ko ang amoy ng halamang gamot. Sa airport, nakita ko ang isang pamilyang Pilipino. Ngumiti sa akin ang batang lalaki na nakayakap sa Carabao plushie. Ngumiti ako pabalik. Totoo ang ngiti sa pagkakataong ito. Sumakay ako sa eroplano, nakatingin sa lupa ng Pilipinas na unti-unting lumiliit. Bumulong ako. Baka mali ako sa simula pa lang. Nakaupo ako sa eroplano na lumilipad mula sa Naiya, nakatingin sa Maynila na unti-unting lumiliit hanggang sa maging kumikinang natuldok sa ilalim ng langit. Ang puso ko ay puno pa rin ng imahe ng batang lalaki na hirap huminga,
at pagkatapos ay ngumingiti na dahil sa isang dakot ng halamang gamot. Ang amoy ng ginger at dahon ng betel ay nakadikit pa rin sa aking ilong. Kinuha ko ang supot ng halamang gamot na binigay ni Lolo Ben at binuksan. Sa loob ay may mga pinatuyong dahon at dinikdik na pinong pulbos. Ngumiti ako sa loob-loob ko. Nanginginig ang kamay niya, ngunit matatag ang kanyang puso. Habang lumilipad pabalik sa Seoul, binuksan ko ang laptop para isulat ang report sa conference, ngunit sa halip na magkritik, itinala ko ang mga kaso ng bata na nakita ko. Naghanap ako ng research tungkol sa lagundi sa PubMed database. May mga artikulo mula sa Philippine Journal na nagpapakita ng anti-inflammatory effect sa mga test mice. Hindi pa sapat para sa akin, ngunit isang simula. Naalala ko ang sinabi ni Lolo Ben, ina-adjust namin para umayon sa agham. Baka hindi nila tinatanggihan, kundi pinagsasama. Pagdating ko sa Incheon, umuulan ng snow ng mahina. Malamig ang hangin, iba sa mainit at maumid na Maynila. Agad akong bumalik sa Samsung Hospital. Tinawag ako ng chief para sa isang meeting. Jisoo, may komplikadong kaso ng bata na may butas sa puso na naghihintay ng robotic surgery. Tumango ako, ngunit naisip ko ang batang babae sa PGH na naghihintay ng kagamitan. Sinuri ko ang bagong kaso, isang 6 na taong gulang na bata na may malaking butas sa ventricle. Nag-order ako ng 3D scan. Perpekto ang lahat, ngunit may edema ang bata dahil sa stress. Iniksyonan ko siya ng diuretic, ngunit bahagyang allergic ang bata. Nagkaroon ng rashes. Itinigil ko ang gamot. Nagtanong ang chief, bakit hindi gumamit ng mas malakas na gamot? Sumagot ako, maghihintay muna akong maging balanse. Kumunot ang noo niya, ngunit iginiit ko ito. Naisip ko ang hilot. Sayang wala nito rito. Nang sumunod na linggo, nag-email ako kay Lolo Ben at tinanong ang formula ng halamang gamot pambawas swelling. Ipinadala niya kasama ng paliwanag. Gamitin kasabay ng modernong gamot. Nakakabawas ng dami ng chemical medicine. Sinubukan ko sa isang kaso ng bata hinaluan ng Philippine Herbal Medicine na inimport ko mula sa Maynila ang diuretic. Gumaling ang bata nang hindi nagiging allergic. Nagulat ako, ngunit itinala ko ito bilang isang case study. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Tinawanan ako ng isang kaibigan kong doktor. Leaf medicine? Jisoo, nababaliw ka na. Ngumiti ako. Subukan mo, nakakatulong. Umiling siya. Agham lang ang mapagkakatiwalaan. Tumahimik ako, ngunit nagsimula akong magduda ng mas kaunti sa sarili ko. Nang sumunod na buwan, inimbitahan akong bumalik sa Pilipinas ulit sa pagkakataong ito para sa isang workshop sa pagsasama ng modernong gamot at tradisyonal. Agad akong pumayag. Lumapag ulit ang eroplano sa Anaya. Ang amoy ng basang ulan ay pamilyar. Dumiretso ako sa PGH. Sinalubong ako ni Lolo Ben ng may mainit na yakap. Maligayang pagbabalik, doktora. Nanginginig pa rin ang kamay niya, ngunit kumikinang ang mata niya. Ang workshop ay dinaluhan ng mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Nag-lecture ako tungkol sa robotic surgery at pagkatapos ay nag-demonstrate si Lolo Ben ng halamang gamot na nakakatulong sa paggaling pagkatapos ng operasyon, nagpapababa ng pamamaga at nagpapaikli ng oras sa ospital. Pumalakpak ang mga tagapakinig. Nakita kong nagtatala ang isang Japanese doctor. Ngumiti ako. Nagbubukas ang mundo. Ngunit dumating ang isang malaking kaso. Isang 8 buwang gulang na sanggol na may malubhang depekto sa puso. Handa na ang modern team para sa operasyon. Ngunit may problema sa software ng robot machine. Kailangang maghintay ng update mula sa Amerika sa loob ng 2 araw. Lumala ang kalagayan ng sanggol, mababa ang oxygen level. Nagpanik ako. Hindi kami makapaghintay. Tumango ang chief ng Philippine team. Subukan natin ang integrated approach, doktora. Lumapit si Lolo Ben. Nanginginig ang kamay niya. Inangat at hinawakan ang maliit na sanggol. Mahina ang puso mula pa sa pagsilang. Tutulungan namin itong palakasin gamit ang halamang gamot at hilot. Nag-alinlangan ako, ngunit nakita ko ang umiiyak na nanay ng sanggol. Tumango ako. Sige, gawin ninyo. Isinaksak niya ang maliliit na karayom sa point sa dibdib at kamay ng sanggol. Nanginginig ang kamay, ngunit malumanay at maayos. Pagkatapos ay naglagay siya ng dinikdik na halamang gamot na hinaluan ng pulot pukyutan sa ilalim ng dila ng sanggol. Ang matamis pait na amoy ay kumalat. Pagkaraan ng kalahating oras, gumanda ang paghinga ng sanggol. Tumataas ang oxygen level. Napatulala ang medical team. Nakakatulong talaga, bulong ko. Tiningnan ko,
Gamit ang portable machine, mas lumakas ang tibok ng puso. Nagluha ako. Ngumiti si Lolo Ben. Binigyan namin ng oras ang katawan na mag-adjust bago ang operasyon. Pagkaraan ng 2 araw, handa na ang robot machine. Nagtagumpay kami sa operasyon. Mas mabilis gumaling ang sanggol kaysa sa inaasahan dahil sa halamang gamot na nagpababa ng pamamaga. Niyakap ko ang nanay ng sanggol. Malakas na ang anak mo. Umiyak siya at nagpasalamat. Nang gabing iyon, umupo ako kasama si Lolo Ben sa herbal garden. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga dahon, kumikinang. Alam mo Lolo, umamin ako. Akala ko dati, ang nanginginig mong kamay ay senyales ng kahinaan. Tumawa siya. Nanginginig ang kamay, ngunit hindi nanginginig ang puso. Ang karanasan ang nagpapatatag. Tumango ako. Naiintindihan ko na, nagsimula ng luminaw sa akin. Hindi perpekto ang Philippine medicine. May mga kaso ring nag-fail. Ngunit kapag hinaluan ng moderno, ito ay nagiging malakas. Akala ko, kulang ito sa agham, ngunit sa katunayan, mayroon itong sariling science, ang science ng balanse at awa. Nang gabing iyon, naglakad ako sa gilid ng Pasig River. Ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak. Naisip ko ang mga bata sa Seoul. Iuuwi ko ito. Bumalik ako sa Seoul na puno ng pinatuyong halamang gamot sa aking bag at isang lumang libro na hiniram ni Lolo Ben. Makapal. Lumang libro na may dark brown leather cover at sulat kamay sa lumang Filipino script. Binuksan ko ang unang pahina, may mga drawing ng mga hilot points at watercolor ng mga halamang gamot. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa amoy ng lagundi na inilagay ko sa bulsa ng aking coat. Sa Samsung Hospital, nag-propose ako ng trial project sa pagsasama ng tradisyonal na gamot ng Pilipinas sa pediatric cardiac surgery. Kumunot ang noo ng chief. Jisoo, hindi ito herbal hospital. Ngunit iginiit ko, nakakabawas ito ng recovery time, nababawasan ang chemical medicine at nakakabawas ng gastos. Ipinakita ko ang datos ng kaso ng sanggol sa Pilipinas. Dahan-dahan siyang tumango. Subukan muna sa maliliit na kaso. Kung magkakamali, ikaw ang may pananagutan. Ang unang kaso ay isang 7 taong gulang na batang babae na may butas sa upper chamber ng puso. Nagtagumpay ako sa robotic surgery, ngunit pagkatapos ng operasyon, mataas ang pamamaga niya. Binigyan ko siya ng halamang gamot na lagundi na hinaluan ng kaunting antibiotic para mabawasan ang side effect. Pagkaraan ng 3 araw, bumaba ang pamamaga. Mabilis siyang gumaling. Nagulat ang medical team. Nakakatulong talaga, ngumiti ako. Science of balance. Ngunit hindi lahat ay tumanggap. Tinawanan ako ng dating kaibigan kong doktor. Nagbago ka na, Jisoo. Mula sa scientist, naging witch doctor ka na. Sumagot ako. Ako pa rin ang scientist, ngunit mas open-minded na. Nagsimula akong magtala ng detalyadong datos. Sinukat ko ang cytokine level bago at pagkatapos ng paggamit ng halamang gamot. Ang resulta, bumaba talaga ang pamamaga. Nagpadala ako ng artikulo sa isang international journal. Nang sumunod na buwan, inimbitahan akong mag-lecture sa Japan tungkol sa pagsasama ng Philippine medicine sa pediatric cardiology. Ang mga tagapakinig ay mga Asian doctor. Ikinuwento ko ang kaso ng sanggol. Ang nanginginig na kamay ni Lolo Ben ay naging slide. Sabi ko, nanginginig ang kamay, ngunit accurate dahil sa 80 taong karanasan. Malakas ang palakpakan sa silid. Nagtanong ang isang Japanese doctor, maaari ba namin itong gamitin? Sumagot ako, opo, kung pag-aaralan ng mabuti. Bumalik ako sa Pilipinas ulit. Sa pagkakataong ito, isinama ko ang isang mahirap na kaso ng bata mula sa Seoul, isang 5 taong gulang na batang lalaki na may komplikadong depekto sa puso. Masyadong high risk ang operasyon sa Korea. Humingi ako ng tulong sa PGH. Ngumiti si Lolo Ben. Ibalik natin sa balanse ang bata gamit ang halamang gamot. Sa loob ng 2 linggo, lumakas ang puso ng bata. Nagtagumpay ang operasyon. Gumaling ang bata sa loob lang ng 1 linggo. Umiyak ang nanay niya at niyakap ako. Salamat at dinala mo ang anak ko rito. Nagsimula akong makita ang big picture. Ang Philippine Hospital, kahit luma ang kagamitan, ay may matibay na community system. Ipinapasa nila ang kaalaman ng libre. Hindi ito itinago tulad ng ilang private hospital. Akala ko, kulang sila sa budget. Ngunit sa katunayan, ito ay lokal na karunungan na economical at sustainable. Ngunit dumating ang twist. Ang batang babae mula sa una kong kaso sa Korea ay nagkaroon ulit ng malubhang pamamaga.
Hindi tumalab ang chemical medicine. Agad akong lumipad pabalik sa Seoul. Tumawag ang chief. Jisoo, bilisan mo. Nag-shock ang bata. Nagpanik ako. Na-delay ang eroplano dahil sa bagyo. Nakaupo ako. Hawak ang supot ng halamang gamot. Nanginginig na rin ang sarili kong kamay. Pagdating ko sa ospital, nakahiga ang bata sa ICU. Maputla, mababa ang oxygen. Sinuri ko pamamaga ng puso mula sa virus. Masyadong malakas ang gamot. Nagpasya akong gumamit ng full dose ng Philippine herbal medicine na hinaluan ng saline solution at idrip sa ugat. Tumutol ang medical team. Mapanganib. Ngunit iginiit ko, nakakatulong ito noon. Sa unang oras, walang pagbabago. Sa pangalawang oras, tumaas ang oxygen level. Sa pangatlong oras, nagising ang bata at ngumiti sa akin. Kuya Doktor, gumaling na ako. Umiyak ako at niyakap siya. Tumango ang chief. Tama ka. Kumalat ang balita. Ang Korean Medical Journal ay nag-publish ng aking kaso. Philippine Herbal Integration in Pediatric Cardiology. Naging kilala ako, ngunit alam ko na hindi ito ang tagumpay ko lang. Ito ay tagumpay ni Lolo Ben, ang nanginginig na kamay na nagturo sa akin. Tinawagan ko siya. Lolo, gumaling na ang bata. Tumawa siya. Mabuti, bumalik na ang balanse. Tanong ko, ano po ang gagawin ko ngayon? Sagot niya, magturo sa iba, ipasa. Nagsimula akong mag-train ng mga doktor sa Seoul. Nagturo ako ng basic, hilot at halamang gamot. Nagsimula sa maliliit na kaso. Nabawasan ang chemical medicine ng mga pasyente. Nakatipid ang ospital sa budget. Ngumiti ako. Akala ko, luma ang Philippine medicine, ngunit ngayon, ito ang sustainable na kinabukasan. Ngunit may maliit na twist pa rin sa isip ko. Nagduda ako, kung wala ang nanginginig na kamay ni Lolo Ben, magbabago ba ako? Nakatayo ako sa conference room ng Samsung Hospital. Ang fluorescent light ay tumama sa slide na inihanda ko. The Integration of Philippine Medicine in the Pediatric Heart Department. Preliminary results from 10 cases. Puno ang silid ng higit sa 50 doktor at nurse. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. May ngumingiti at sumusuporta, may kumukunot ang noo, at nagdududa. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng coconut oil mula sa hand cream na ginagamit ko, ayon sa formula ni Lolo Ben, ay nanatili sa aking ilong. Una sa lahat, nagsimula ako. Naniniwala ako noon na ang modernong agham ang tanging sagot. Ngunit pagkatapos kong makita ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na may malubhang arrhythmia na gumaling sa isang pilak na karayom at isang dakot ng halamang gamot, nagbago ang aking isip. Nag-click ako sa slide. Lumabas ang mga larawan ng bata bago at pagkatapos. Tumahimik ang silid. Ikinuwento ko ang kaso ng detalyado. Ang 25% na pagbaba ng cytokine sa loob ng 18 oras gamit ang lagundi na hinaluan ng chemical medicine. Nabawasan ang average na oras sa ospital ng 3 araw. Nabawasan ang gastos ng 40%. Tumango ang chief, malinaw ang mga numero. Ngunit nagtaas ng kamay ang isang senior doctor. Paano naman ang risk? Walang GMP standard ang halamang gamot. Agad akong sumagot. Ipinapadala namin ang bawat batch para itest at nagsisimula kami sa pinakamababang dami tulad ng bawat chemical medicine. Pagkatapos ng conference, inimbitahan ako ng Korean Ministry of Health para maging consultant sa isang pilot project. Lumipad ako pabalik sa Pilipinas para mag-aral pa sa PGH. Sa pagkakataong ito, sinama ko ang 5 Korean medical student. Sinalubong kami ni Lolo Ben ng kakanin-kain muna bago mag-aral, ngumiti siya. Ang nanginginig niyang kamay ay nag-abot ng plato. Nagulat ang mga estudyante. Lolo, Doktor, nakakagamot pa rin po kayo ng bata? Tumawa ako. Tingnan ninyo. Sa unang araw, nagpunta kami sa community clinic. Isang 3 taong gulang na batang babae ang dumating na hirap huminga. Umiyak ang nanay. Sabi ng malaking doktor, kailangang operahan, ngunit kulang sa pera. Sinuri ni Lolo Ben ang pulso. Nanginginig ang kamay, ngunit malumanay ang hipo. Maliit na butas lang, ibalik muna natin sa balanse. Sinaksak niya ang karayom sa point sa dibdib at nagbigay ng halamang gamot pambawas swelling. Sa loob ng 3 araw, nakatakbo na ang bata. Niyakap ng nanay ang bata at nagpasalamat. Napatulala ang mga estudyante. Ang bilis. Nang sumunod na linggo, pinag-aralan namin ang pagkuha ng active substance mula sa halamang gamot sa lab ng PGH. Ang mga Philippine researcher na nakasuot ng lab coat ay gumamit ng HPLC machine para sukatin ang dami ng andrograpolide sa lagundi. Ngumiti ako.
Ito ang standard na kailangan natin. Walang tigil sa pagtatala ang mga Korean student. Ngunit naghihintay ang pinakamalaking twist. Ang batang lalaki mula sa una kong kaso sa Seoul na ginamot ko gamit ang integrated method ay lumala ang kalagayan ulit. Sa pagkakataong ito, acute heart failure. Umiyak ang nanay sa telepono. "Jisoo, doktor, hindi na po humihinga ang anak ko." Agad akong lumipad pabalik, ngunit na-delay ang eroplano dahil sa snowstorm. Nakaupo ako, hawak ang telepono. Nanginginig na ang sarili kong kamay. Tinawagan ko si Lolo Ben. May heart failure ang bata, malayo ako. Nagtanong siya ng detalyadong symptoms at sinabi sa akin na maglagay ng dinikdik na ginger na hinaluan ng black ginger, krachay dum, sa ilalim ng dila ng bata tuwing kalahating oras at maghilot ng dahan-dahan sa heart points. Nag-utos ako sa team sa Seoul na sundin ang video call. Ipinakita sa screen ang maputlang mukha ng bata. Tumutol ang medical team. Hindi ito standard method. Ngunit iginiit ko, gawin ninyo ngayon. Kalahating oras tumaas ang oxygen. Pangalawang oras bumalik sa normal ang tibok ng puso. Nagising ang bata at ngumiti. "Kuya Doktor, nanaginip po ako ng karabaw." Umiyak ako sa banyo ng airport. Pagdating ko sa Seoul, nakaupo na ang bata. Niyakap ako ng nanay. Ang Philippine method po, ang nagligtas sa anak ko. Niyakap ko siya pabalik. Hindi ito Filipino o Korean. Ito ay tao. Kumalat ang balita. Inaprubahan ng ministry ang proyekto para palawakin. Nagbukas ako ng Philippine-Korean Pediatric Heart Integration Center sa Seoul. Lumipad si Lolo Ben para sa opening. Nanginginig ang kamay niya habang pinuputol ang ribbon. Nagtanong ang reporter, "Lolo Doktor, nakakagamot pa rin po ba ang nanginginig ninyong kamay?" Ngumiti siya. "Nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang puso. Hindi nanginginig ang karanasan." Nakatayo ako sa tabi niya, nakatingin sa mga batang gumaling at naglalaro. Hinaluan ang amoy ng halamang gamot ng amoy ng disinfectant. Alam ko na ito ang turning point. Nakatayo ako sa harap ng entablado sa isang international medical conference sa Seoul. Ang spotlight ay tumama sa aking mukha. Ang malaking hall ay punong-puno ng libu-libong tao. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw pa rin pagkatapos kong mag-lecture tungkol sa The Strong Trembling Hand, Philippine Medicine Integration in Pediatric Heart. Itinaas ko ang larawan ni Lolo Ben sa screen. Ang nanginginig niyang kamay na pumipindot sa points ng sanggol ay naging simbolo ng aming proyekto. Ngunit dumating ang pinakamalaking twist. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa PGH. "Jisoo, doktor, nagka-acute heart failure po si Lolo Ben. 85 na po siya." Halos bumagsak ang telepono sa kamay ko. Agad akong lumipad pabalik sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa NAIA bandang 4 AM. Malakas ang ulan. Ang amoy ng basang lupa ay pamilyar, ngunit ngayon, mapait. Tumakbo ako papasok sa ICU ng PGH. Nakahiga si Lolo Ben, maputla ang mukha, mahina ang paghinga, mas nanginginig ang kamay niya kaysa dati. Pinalibutan siya ng modern medical team. Malakas ang tunog ng ventilator. Sinuri ko heart failure dahil sa katandaan. Bumuntong hininga ang chief ng team. Ipinapanatili na lang namin. Umupo ako sa tabi ng higaan. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. "Lolo, marami pa po akong tanong." Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. "Jisoo, pakinggan ang katawan. Balanse." Nagluha ako. Nagpasya akong mag-take risk. Kinuha ko ang pilak na karayo mula sa aking bulsa. Sinaksak ko ang points sa kamay at dibdib niya ng dahan-dahan. Nanginginig din ang kamay ko. Pagkatapos ay dinikdik ko ang black ginger na hinaluan ng ginger at inilagay sa ilalim ng kanyang dila. Tumutol ang medical team. "Jisoo, doktor, hindi ito standard." Ngunit iginiit ko. Ito ang itinuro niya sa akin. Kalahating oras mas lumakas ang tibok ng puso niya. Pangalawang oras ngumiti siya ng mahina, mabuti. Bumalik na ang balanse. Pumikit siya, ngunit kalmado na sa pagkakataong ito. Kinabukasan, pumanaw si Lolo Ben ng mapayapa. Nakatayo ako sa kanyang libing sa isang Buddhist temple. Ang liwanag ng kandila ay tumama sa mukha ng libu-libong dumalo. Ang mga bata na ginamot niya ay nakatayo at umiiyak. Niyakap ako ng nanay ng isang bata. Wala na si Lolo Doktor, ngunit nandyan pa rin ang kanyang kaalaman. Tumango ako. Ang amoy ng incense at mga bulaklak ay kumalat. Kinuha ko ang mana, ang lumang libro at ang community clinic. Bumalik ako sa Seoul
at nagbukas ng Bunsu Trembling Hand Foundation para magturo sa mga bagong henerasyon ng doktor sa buong mundo. Lumipad ako sa Japan, China, at Europe, nagle-lecture kasama ang video ng gumaling na bata. Ang nanginginig na kamay ni Lolo Ben sa slide ay naging inspirasyon. Ngunit may huling crisis sa aking puso. Ang pinakamahirap na kaso, isang bagong panganak na may depekto sa puso sa 4 na chamber. Nag-fail ang operasyon sa Seoul ng 2 beses. Lumipad ako kasama ang sanggol sa Pilipinas. Naghihintay ang team sa PGH. Sinaksak ko ang karayom gamit ang sarili kong nanginginig na kamay. Ang halamang gamot ay tumulong sa pag-adjust ng balanse. Nagtagumpay ang operasyon. Gumaling ang sanggol sa loob lang ng 1 linggo. Umiyak ang nanay. Milagro. Umupo ako sa tabi ng higaan ng sanggol, nakatingin sa maliliit niyang kamay. Bumulong ako. Ang nanginginig na kamay ay hindi kahinaan, kundi awa na naipon. Alam ko na ngayon na ang lahat ng pagdududa ko noon ay natabunan na ng katotohanan. Luma ang kagamitan, ngunit dedikado ang mga tao. Walang estadistika ang halamang gamot, ngunit may libu-libong kaso. Nanginginig ang kamay, ngunit accurate. Nagsulat ako ng libro, The Strong Trembling Hand, na inilathala sa buong mundo. Bumabalik ako sa Pilipinas taon-taon, nagtuturo sa community clinic. Tinatawag ako ng mga bata na Lolo Jisoo. Ngumiti ako. Nagsisimula na ring manginig ang kamay ko dahil sa edad, ngunit matatag ang puso ko. Nakatayo ako sa harap ng bagong hybrid operating room sa Samsung Hospital. Ang glass wall ay nagre-reflect sa asul na LED light. Ang Da Vinci surgical robot ay nakatayo ng maringal sa tabi ng isang marble mortar and pestle at stainless steel herbal steamer. Ang amoy ng turmeric na hinaluan ng amoy ng disinfectant ay lumalabas ng mahina. Ngayon ang unang araw ng Philippine-Korean Integrated Pediatric Heart Center na ako ang direktor. Isang 4 na taong gulang na batang babae mula sa mahirap na komunidad sa Busan ang dinala. May malaking butas sa ventricle at pulmonary edema. Mahigpit na hinawakan ng nanay niya ang kamay ko. Doktora, nagpunta kami sa ibang ospital, ngunit masyadong mahaba ang pila. Muntik nang mamatay ang anak ko. Tumango ako. Ngayon, hindi tayo maghihintay. Ang Integrated Team 3 Korean doctors, 2 Filipino herbal specialists. Inutusan ko na mag-adjust muna ng balanse sa loob ng 4 na oras. Naglagay kami ng lagundi na hinaluan ng black ginger sa ugat habang naghilot ng dahan-dahan sa heart points gamit ang mainit na coconut oil. Gumaan ang paghinga ng bata sa loob ng 6 na oras. Nawala ang tubig sa baga. Nagsimula ang operasyon. Accurate na tinahi ng robot ang butas, habang tuloy-tuloy ang herbal drip na nagpapababa ng pamamaga. 45 minuto. Tapos, nagising ang bata sa loob ng 2 oras. Ngumiti ng malapad. Hindi po ako nasaktan. Umiyak ang nanay at niyakap ako. Pumalakpak ang team. Ang live broadcast ay ipinadala sa isang international conference sa 50 bansa. Ngunit ang tunay na miracle ay nangyari sa gabi. Umupo ako sa tabi ng higaan ng bata. Hinawakan ng maliliit niyang kamay ang kamay ko. Kuya Doktor, mainit po ang kamay ninyo. Nagluha ako. Naalala ko ang nanginginig na kamay ni Lolo Ben mainit dahil sa awa, hindi sa makina. Bumulong ako. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham para sa lahat ng batang ginamot ko. Hindi lang kailangan ng mundo ang mamahaling makina, kundi kailangan din ito ng bukas na puso at kamay na nanginginig ngunit hindi sumusuko sa sakit ng iba. Ipinadala ko ito sa mga medical school sa buong mundo. Pagkaraan ng 3 buwan, ginamot ng aming center ang 10 bata. Nabawasan ng 70% ang re-operation rate. Nabawasan ng 60% ang gastos ng pamilya. Nakatanggap ako ng International Innovator in Pediatric Cardiology Award, ngunit umakyat ako sa entablado na walang dala. Itinaas ko ang larawan ni Lolo Ben. Ang parangal na ito ay hindi sa akin, kundi sa nanginginig na kamay na nagturo sa akin na ang kaalaman ay hindi lang nasa lab, kundi nasa puso ng taong handang matuto. Bumabalik ako sa Pilipinas taon-taon, nagtuturo sa dating community clinic. Ang unang batang lalaki na tinulungan ni Lolo Ben ay 10 taong gulang na ngayon, isang medical student. Ako po ang susunod na Lolo Doctor. Ngumiti siya. Niyakap ko siya. Nanginginig din ang kamay mo balang araw, ngunit dapat matatag ang puso mo. Nagpakasal ako sa isang Philippine nurse na tumulong sa akin sa PGH. Mayroon kaming anak na lalaki. Ang pangalan ay Bunsu. Tuwing umaga, pinapainom ko siya ng pinakuluang halamang gamot. Ngumiti ang anak ko. Masarap, parang candy. Tumawa ako.
Ito ang gamot ng balanse. Ngayon, nakatayo ako sa TED stage sa Maynila. Ang topic, The Trembling Hand That Heals. Itinaas ko ang sarili kong nanginginig na kamay. Ito ang kamay na dating minamaliit ang nanginginig na kamay. Ngunit ngayon, nanginginig ito dahil sa excitement na ipasa ang pag-asa. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagtapos ako sa isang pangungusap. Ang milagro ay wala sa high-tech machine, kundi nasa kamay na handang manginig para sa iba at puso na handang magbukas para matuto mula sa lahat ng sulok ng mundo. Lumabas ako sa entablado. Nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang hakbang. Nagpunta ako sa anak ko na naghihintay sa harap ng entablado. Itinaas niya ang maliit niyang kamay. Dad, manginginig din po ba ang kamay ko katulad mo? Niyakap ko siya. Oo. Ngunit patitibayin natin ito ng awa. Nakatayo ako sa rooftop ng Samsung Hospital sa gabi. Ang mga ilaw ng Seoul ay kumikinang, nagre-reflect sa Han River. Ang malamig na hangin ay humihip ng mahina, dala ang amoy ng unang snow ng taglamig. Itinaas ko ang aking kamay. Ang kamay na dating matatag habang nag-oopera gamit ang robot ay nanginginig ng mahina ngayon, kasabay ng mabilis na tibok ng puso dahil sa excitement. Bumulong ako sa sarili ko. Ang nanginginig na kamay ay hindi katapusan, kundi simula ng tunay na pag-aaral. Bumalik sa 3 taon na ang nakalipas, nakatayo ako sa parehong rooftop, nakatingin sa malamig at maayos na lungsod. Ang puso ko ay puno ng pagmamalaki sa makina at mga numero. Akala ko, ang pag-unlad ay ang pagkakaroon ng pinakamahal na kagamitan at pinakamahuhusay na doktor. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na pag-unlad ay kung paanong ang nanginginig na kamay ng isang 15 taong gulang na lolo doktor ay nakapagligtas ng mas maraming buhay kaysa sa 100 milyong won na robot. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang anak ko. Sa Maynila, Bunso, tulog ka na ba? Ang boses ng 5 taong gulang na batang lalaki ay narinig. Hindi pa po, Dad. Tinutulungan ko po si Lola magdikdik ng halamang gamot. Ngumiti ako. Ang imahe ng aking Filipina wife na nagtuturo sa anak ko na maghilot sa baby doll. Mahina akong nagsalita. Babalik ako bukas. Sabihin mo kay Lola na miss ko ang kakanin. Tumawa ang anak ko. Opo, pero mangako ka po na ikukuwento mo ulit ang tungkol sa nanginginig na kamay. Nang gabing iyon, isinulat ko ang huling kabanata ng aklat, The Strong Trembling Hand. Nagsulat ako. Naniniwala ako noon na ang kaalaman ay nasa lab at database lang, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Ben na ang tunay na kaalaman ay nasa pakikinig sa katawan ng tao sa paghawak na puno ng awa. Ang nanginginig niyang kamay ay hindi nanginginig dahil sa kahinaan, kundi nanginginig dahil pasan niya ang sakit ng libu-libong bata. At ngayon, nanginginig na rin ang kamay ko. Ngunit hindi na ako natatakot dahil alam ko na ang panginginig na ito ay senyales ng pusong tumitibok pa rin para sa iba. Sinara ko ang laptop. Naglakad ako pababa sa Integration Center. Maliwanag pa rin ang silid. Isang batang babae ang kakagaling lang sa operasyon. Nakaupo siya, kumakain ng lugaw na hinaluan ng halamang gamot. Ngumiti siya sa akin. Kuya Doktor, nanginginig din po ang kamay ninyo katulad ni Lolo Doktor. Itinaas ko ang kamay ko para hawakan niya. Oo, pero gagamitin ko ito para tulungan kang gumaling ng mabilis. Kinaumagahan, lumipad ako pabalik sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Naya, umambon. Dumiretso ako sa dating community clinic sa tabi ng Pasig River. Ang mga bata ay tumakbo at pinalibutan ako. Lolo Jisoo, nandyan na siya. Tumawa ako. Umupo ako sa tabi ng bunton ng halamang gamot. Nanginginig ang kamay. Dinidikdik ang lagundi para sa isang batang may lagnat. Ang asawa ko ay nakatayo, nakangiti ng mahinahon. Marami ka nang nagbago. Sumagot ako. Hindi ako ang nagbago, kundi nag-iba ang mundo na nakikita ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga bata sa Seoul na naghihintay ng libreng operasyon mula sa aming foundation, ang mga ulilang bata mula sa barangay na nakakuha ng medical scholarship. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng commemoration event para sa ika-3 taong anibersaryo ng pagpanaw ni Lolo Ben. Daan-daang bata na ginamot niya ang dumalo. Naglagay sila ng kandila sa paligid ng statue ng nanginginig na kamay na ginawa namin. Tumayo ako at nagtalumpati. Lolo Doktor, hindi siya umalis. Siya ay nasa kamay nating lahat mga kamay na handang manginig para tumulong sa iba. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang anak ko sa ilalim ng isang puno ng bodi sa klinik. Ang malamig na hangin ay nagdala ng tunog ng mga dahon. Nagtanong ang anak ko, Dad,
Bakit malakas ang nanginginig na kamay? Sumagot ako, dahil nanginginig ito dahil sa awa, hindi sa takot. At ang awa na iyon ay mas malakas kaysa sa lahat. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko, nakatingin sa buwan na nagliliwanag sa itaas ng Maynila. Alam ko na hindi pa tapos ang aking biyahe. Nagsisimula pa lang ito. Sa tuwing nanginginig ang kamay ko, maaalala ko si Lolo Ben at ang mga bata na naghihintay ng pag-asa. At sa tuwing itataas ko ang kamay ko para gamutin ang isang bata, ngingiti ako at sasabihin sa isip ko, salamat at tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay wala sa katatagan ng kamay, kundi sa katatagan ng puso. Nagising ako sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng bahay na gawa sa kahoy sa komunidad sa tabi ng Ilog Pasig. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa lumang bintana na gawa sa kahoy. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng halamang gamot na pinakuluan sa magdamag ay kumalat. Bumangon ako at nagunat. Nanginginig ang kamay ko habang iniinom ang baso ng mainit na ginger tea. Nakangiting nakatayo ang asawa ko sa tabi ng kalan. May bagong bata mula sa orphanage na dumating ngayon. May arrhythmia. Tumango ako. Tara na. Ang community clinic ay lumaki na ngayon. Mayroon itong maliit na lab at isang maliit na robot-assisted surgery unit na dinala ko mula sa Seoul. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang dinala ng nanay niya. Maputla. Umuubo ng tuyo. Sinuri ko ang pulso. Nanginginig ang kamay, malumanay ang hipo. Mahina ang puso dahil sa malnutrition. I-adjust muna natin ang balanse. Sinaksak ko ang pilak na karayom sa point sa dibdib niya at nagbigay ng pinulbos na halamang gamot na hinaluan ng pulot pukyutan. Ngumiti ang bata. Mapait pero matamis. Nang hapong iyon, nagturo ako sa isang grupo ng 10 medical student mula sa iba't ibang bansa. Nag-iikot sila buwan-buwan. Itinaas ko ang nanginginig kong kamay. Ang kamay na ito ay dating minamaliit ang nanginginig na kamay. Ngunit ngayon, ito ang instrumentong nagligtas ng libu-libong bata. Nagtala ang mga estudyante. Nag-demonstrate ako ng pagsasama ng halamang gamot at chemical medicine sa test tube. Ang mainit na amoy ng turmeric ay umangat. Ito ang science of balance, hindi ito pagpili ng isang panig. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng video call mula sa Seoul. Ang unang batang babae na ginamot ko gamit ang integrated method ay 12 taong gulang na ngayon. Sumasayaw siya sa school event. Kuya Doktor, malakas na po ako. Salamat sa nanginginig ninyong kamay. Nagluha ako. Hindi ako, kundi si Lolo Benigno. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng maliit na party sa clinic. Ang mga bata ay kumanta sa paligid ng bonfire. Ang amoy ng inihaw na kanin at isda ay kumalat. Naglalaro ang anak ko sa mga ulilang bata. Umupo ako at ngumiti sa loob-loob ko. Ito ang universal truth na natuklasan ko. Ang lakas ay hindi sinusukat sa katatagan ng kamay o sa presyo ng makina, kundi sa dami ng pusong pinag-ugnay natin. Kinuha ko ang panulat at nagsulat ng liham para sa bawat bata sa foundation. Hayaan ninyong manginig din ang inyong mga kamay, dahil iyan ang senyales na mayroon pa kayong awa, at ang awang iyan ay magdadala sa inyo ng mas malayo kaysa sa anumang agham. Nang sumunod na taon, nagretiro ako sa Samsung Hospital, ngunit lumilipad pa rin ako sa pagitan ng Seoul at Maynila, nagtuturo at nanggagamot. Nagbukas ako ng libreng community medical school. Ang unang ulilang bata na tinuruan ko ay isang full-fledged doctor na ngayon. Ituturo ko po ito, Lolo Doktor, ngumiti siya. Nagsisimula na ring manginig ang kamay niya. Sa huling araw ng kwento, nakatayo ako sa NAIA, nakatingin sa eroplano na magdadala sa akin pabalik sa Seoul. Itinaas ko ang kamay ko para kumaway sa lupa ng Pilipinas. Nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang hakbang. Bumulong ako. Dati, dumating ako rito ng may paghamak, ngunit umalis ako ng may respeto. Hindi lang medisina ang itinuro sa akin ng Pilipinas, kundi tinuruan ako nitong maging tao. Sumakay ako sa eroplano, nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa Maynila na unti-unting lumiliit. Ngumiti ako. Anong kabaliwan ba talaga ang nangyayari? Ngunit ngayon, alam ko na ito ay isang milagro. Pumikit ako at nakatulog ng may ngiti. Ang nanginginig na kamay ay nakalagay sa dibdib. Kalmado ang puso.